5 Chinese 747 cargo planes ang misteryosong nawala malapit sa Iran at walang nakakaalam kung ano ang kanilang kargamento, pero ang tiyempo ng kanilang paglipad ay nagpapataas ng kilay. Umalis kaagad ang mga eroplano mula China noong June 15, 16, 17 pagkatapos ng mga pag-atake ng Israel sa Iran. Dumaan sila sa hilagang bahagi ng China, Kazakhstan, Uzbekistan at Turkmenistan bago tuluyang nawala sa radar malapit sa Iranian airspace. Formal na sinabing patungo umano sila sa Europa, pero wala ni isa sa kanila ang aktwal na nakarating doon. Dahil karaniwang ginagamit ang ganitong mga cargo plane para magdala ng mabibigat na kagamitang militar, lumalakas ang hinala na posibleng may lihim na armas na ipinapasa. Posible rin namang walang malisya ang mga flight na ito o isa lamang itong digital na error. Wala kasing matibay na ebidensya na talagang lumapag sila sa Iran. Pero hindi rin basta-basta ang mga haka-haka. May matibay na dahilan ng China para suportahan ng Iran. Umaabot sa 16% ng seaborne crude oil imports ng China ang galing Iran, at kung isasama pa ang buong rehiyon ng Persian Gulf, tumataas ito sa 53%. Kung sirain ng Israel ang oil infrastructure ng Iran o maharangan ang Strait of Hormuz, damay dito hindi lang ang Tehran kundi pati ang Beijing. At tiyak, hindi ito palalampasin ng China ng tahimik. Pero may mas malawak pang konteksto. Kung lumala ang giyera at madamay ang Estados Unidos, makikinabang ang China sa tinatawag na strategic depth. Kapag nabaon sa mahabang digmaan ng US sa Iran, mawawalan ito ng focus, malulustay ang resources, at mapipilitang pumasok sa giyerang hindi nito napaghandaan at mahirap labasan. Bawat dollar na ginagastos ng Amerika sa Iran ay $1 na hindi magagamit para pigilan ang China. At habang lalong nabababad ang Washington sa isa na namang forever war, malayang makakapag-focus ang Beijing sa tunay nitong target, ang Taiwan. Hindi ito para sira ng China. Ginawa na rin ng Amerika ang ganitong diskarte noon at uulitin nila kung sila ang nasa posisyon. Pero sa pananaw ng real politics, ito na ang pagkakataon na matagal nang hinihintay ng China at maaaring hindi na ito maulit. Sa huli, ang pinakamabisang sandata ng China ay ang maikling atensyon ng Amerika. Sa halos buong panahon ng Iran pagkatapos ng revolusyon, nahirapan itong humanap ng maaasahang makapangyarihang kaalyado. Sa isang punto, tila naging Russia ang sagot. Pero ang totoo, hindi kailanman naging matatag na partner ang Moscow. Ilang beses nang ipinangako ng Russia sa Iran ang mga makabagong air defense system at combat aircraft. Pero madalas ay huli na itong naibibigay o hindi na ibibigay kailanman. Isa sa mga dahilan ay ayaw ng Russia na masira ang ugnayan nito sa Israel. Maaaring tunog kakaiba, pero malalim ang koneksyon ng Russia at Israel. Mahigit 1 milyong Israeli ang nagsasalita ng Russian. May koordinasyon din ang dalawang bansa sa mga operasyon sa Syria at sa likod ng mga eksena, may tahimik na ugnayan ang kani-kanilang defense industries. Sa madaling salita, masyadong marami ang maaaring mawala sa Russia kung buong suporta nitong kakampihan ng Iran. At hindi lang ang Russia ang may alinlangan, pati ang Iran. Sa panig nito, palagi rin nitong sinikap na panatilihing bukas ang relasyon nito sa Europa, sa kalakalan, diplomasya, at enerhiya. Dahil dito, madalas magkasalungat ang layunin ng Iran at Russia sa rehiyon, lalo na sa Caucasus at Central Asia. Kaya masasabi nating ang relasyon ng Russia at Iran ay hindi batay sa tiwala upang matagalang commitment, kundi sa pansamantalang convenience. Kakaiba ang sinusundang playbook ng China. Kung piliin ng China na palalimin pa ang papel nito sa Iran, handa na ang pundasyon. Wala itong kolonyal na nakaraan sa Middle East, wala rin itong emosyonal na bagahe, at wala itong sakop na teritoryong kaagaw sa rehiyon. Simple lang ang layunin ng Beijing, langis, kalakalan at impluensya. At handa itong mag-invest para sa pangmatagalang benepisyo. Noong 2021, nilagdaan ng Iran at China ang isang 25 years partnership na higit pa sa simbolikong diplomasya. Saklaw ng kasunduan ang malalim na kooperasyon sa enerhiya, infrastruktura, telekomunikasyon at military development. Sa pinakaubod ng kasunduan, nagbigay ang Iran sa China ng garantisadong access sa langis sa mababang presyo. Kapalit nito, binigyan naman ng China ang Iran ng $billion na investment sa ilalim ng Belt and Road Initiative. Binuksan din nito ang pinto para sa paglahok ng China sa mga daungan, daanan ng tren at digital network ng Iran. Para sa Iran, isa itong paraan upang makaligtas mula sa pag-iisa sa pandaigdigang entablado. Para naman sa China, ito ang pagkakataong makapwesto sa gitnang silangan, nang hindi kailangang magpaputok ng kahit isang bala. Pero ang impluensya ng China ay hindi lang pang-ekonomiya, ito ay strategic. Isipin mo ang nangyari sa Syria. Suportado ng Iran si Bashar al-Assad noong panahong gusto ng Amerika at Europa na pabagsakin ang kanyang rehimen. Pero ang suporta ng Iran ay hindi dahil sa katapatan, kundi dahil sa kalkuladong diskarte. Si Assad ay isolated at nasa ilalim ng matinding pressure.
Ang pagpapanatili sa kanya sa kapangyarihan ay nagbigay sa Iran ng pwesto sa isang bansang halos bumagsak na. Mahina mang kaalyado pero mas madaling impluensyahan. Ngayon ginagamit ng China ang parehong playbook. Ang tanong lang, kailan niya ito gagamitin? Matindi na ang mga tinamong pinsala ng Iran mula sa mga pag-atake ng Israel, pero hindi pa ito tuluyang bumagsak, hindi pa sa ngayon. Maaaring paparating na ang tunay na yugto ng kahinaan. At sa sandaling iyon, pwedeng pumasok ang China, hindi para iligtas ang Iran, kundi para baguhin ito. Sa pamamagitan ng mga kasunduan, pautang, at armas na may kasamang kondisyon, maaaring mabigyan ng bagong hugis ang Iran. Hindi ito magiging satellite state ng China agad-agad, pero maaaring itulak ito sa isang direksyon kung saan ito ay magiging dependent, baon sa utang, at strategic asset ng Beijing. Ang lahat ng ito ay nakasalalay sa mga pangyayaring patuloy pang umuusbong. Pero kung may isang bansang may posisyon para makinabang sa gulong ito, iyon ay ang China. Ang bawat digmaan ay nag-aanyaya ng mga bagong manlalaro. At habang tumatagal ang banggaan ng Israel at Iran, mas tumataas ang posibilidad na may ibang makapangyarihang bansa na madamay. Para sa China, ito ay sabay na panganib at pagkakataon. Kung mabilis na matapos ang gyera, manonood lang ang Beijing mula sa gilid. Pero kung humaba ito, lalo na kung madamay pa ang Estados Unidos, magkakaroon ng espasyo ang China para kumilos. Kung makialam ang US sa anyo ng direktang combat operations at magtagumpay ang Iran na hindi tuluyang bumagsak sa simula, maaaring pumasok ang China, tahimik pero epektibo. Hindi gamit ang mga sundalo, kundi gamit ang kagamitan, combat aircraft, air defense systems, guided missiles, satellite support, mga teknolohiyang kulang o limitado ang Iran. At kung ang mga suportang ito ay ipasok ng pasikreto, tuloy-tuloy, at hindi halata sa radar, unti-unting magbabago ang anyo ng digmaan. Hindi nito ipapanalo ang giyera para sa Iran, pero pwede nitong pahabain ang labanan, at iyon mismo ang layunin. Hindi kailangang manalo ang Iran. Ang kailangan lang ay ang mabuhay at magpabigat sa Amerika. Sa ganitong paraan, unti-unting maubos ang mga resources ng US, pati ang political capital nito. Isa na namang giyera na walang malinaw na exit strategy, tulad ng ginawa ng Amerika sa Russia sa Ukraine. Gumawa ng panibagong front na dahan-dahang nagpapahina sa kalaban habang tumatagal. At kung mangyari ito, magiging perpekto ang sitwasyon para sa China. Hindi dahil iniintindi ng China ang Middle East, ideology, international law, o kahit ang Iran mismo. Ngunit ang totoo, ginagawa lang ito ng China upang makabili ng oras. Ang isang abalang Estados Unidos ay nagbibigay sa Beijing ng breathing room sa East Asia, isang pagkakataong makapag-focus sa isang maliit pero napakahalagang lugar na tinatawag na Taiwan. Habang abala ang Washington sa isa na namang forever war, tahimik na pinalalakas ng China ang puwersa ng kanyang Navy, sinusubok ang mga tugon sa paligid ng Taiwan at binabago ang global narrative. Ang pagkaabala ng Amerika ay pinakamagandang pagkakataon para sa Beijing na gumawa ng galaw, hindi man agad, pero unti-unti, dahil hindi kakayanin ng Estados Unidos ang dalawang malakihang girian ng sabay, lalo na kung ang isa rito ay humantong sa matagalang, nakakapagod na kampanya, makakakuha ang China ng kalamangan kahit hindi ito agad kumilos. Ang simpleng katotohanan na abala ang Washington ay sapat na para magbago ang balanse ng kapangyarihan sa estratehikong mapa. Siyempre, ang lahat ng ito ay nakadepende sa kung gaano katagal mamamalagi ang US sa labanan at kung gaano kaingat kikilos ang Beijing. Pero malinaw, ito ay isang bihirang pagkakataon, maaring once in a generation, para sa China na baguhin ang power dynamics sa Asia-Pacific habang nakatingin ang Amerika sa ibang direksyon. Pero may kapalit ito. Bawat lifeline ay isa ring tali. Kung tatanggapin ng Iran ang tulong ng China, hindi ito libre. Gaya ng nangyari kay Assad na naging umaasa sa Iran at Russia upang manatili sa kapangyarihan, posibleng matulad din ng Iran, ngayon bilang proxy ng China. At sa sandaling mangyari ito, maaaring matuklasan ng Iran na hindi na ito ang may kontrol. Kapag ang kanilang armas, pondo, at diplomatikong suporta ay galing na sa Beijing, tiyak na may kapalit ito, impluwensya. Hindi man ito ganap na kontrol, pero sapat upang hilahin ang mga desisyon ng Tehran sa direksyong gusto ng China, lalo na sa mga panahong kritikal. Mapapahamak dito ang strategic autonomy ng Iran. Maaaring makatulong ang dayuhang suporta upang makaligtas ito sa digmaan, pero kapalit nito ang pagbitiw sa ilan sa pinakamakapangyarihan nitong leverage. Pinakamalinaw na halimbawa, ang Strait of Hormuz. Ang kakayahan ng Iran na bantaan ang pandaigdigang supply ng langis sa pamamagitan ng Strait of Hormuz ay isa sa pinakamalakas nitong sandata. Pero kung ang China na ang magiging patron nito, maaaring mawala ang opsyon na ito. Halos kalahati ng crude oil imports ng China ay galing sa Gulf region at dumadaan ang mga ito sa Strait of Hormuz.
Hinding-hindi nito pahihintulutan ng anumang kaguluhan na makakasira sa sarili nitong seguridad sa enerhiya. Sa madaling salita, ang pinakamalakas na panangga ng Iran ay posibleng hindi na nito magamit. Hindi dahil wala na itong kakayahan, kundi dahil wala na sa kanila ang kapangyarihang gamitin ito. Iyan ang paradox ng pagiging isang proxy. Ang kaligtasan ay may kapalit na kalayaan. Habang lalo pang umaasa ang Iran sa China, mas lalong nalalagay ito sa panganib na tratuhin tulad ng pagtrato ng Iran at Russia kay Assad. Buhay pa rin pero kontrolado. Ang desisyon na may kinalaman sa digmaan, kalakalan at foreign policy ay dadaan na sa Beijing. Para sa isang revolusyonaryong estado na matagal nang ipinagmamalaki ang soberanya nito, ito marahil ang pinakamabigat na kapalit sa lahat. Pero kung magkatugma ang lahat ng piraso, posibleng inihahanda na ng Beijing ang sarili para sa susunod na yugto. Sapagkat ang totoo, karamihan sa mga forever wars ay nagsisimula na may takdang hangganan, pero madalas hindi ito natutupad.